Nagising si Waleska Riedel na may kakaibang pakiramdam ng pagiging magaang na para bang ang kahapon ay hindi hihigit sa isang magandang panaginip. Nakasabit pa rin sa upuan ang puting niyebe niyang bestida at nakapatong sa mesa sa tabi ng kama ang dalawang singsing nila ni Guna. Hindi ito panaginip. Ito ay katotohanan. Siya ay kasal na. Siya ay 30 taong gulang, may matagumpay na negosyo at nagmamay-ari ng mga bahagi sa isang malaking kumpanya na mana niya mula sa kanyang ama. At ngayon, sa wakas, ay may pamilya na siya. Iyon ang pinangarap niya sa nakaraang ilang taon. Gising na si Gunner. Nakatayo siya sa bintana ng silid-tulugan ng kanilang apartment sa sentro ng Berlin at mahinahon na nakikipag-usap sa telepono. Ngunit nang mapansin niyang nagbukas na ng mga mata si Waleska, agad niyang tinapos ang usapan. "Magandang umaga, misis," ngumiti siya at naupo sa gilid ng kama. "Kamusta ang tulog mo?" "Napakagaling," sagot niya habang nag-uunat ng husto. "Sino ang kinausap mo?" "Katrabaho lang. Ilang bagay sa trabaho na kailangang asikasuhin bago ang bakasyon." Hinaplos-haplos lang ito ni Gunner ng basta-basta. "Kalimutan mo na yan. Ngayon tatapusin na natin ang pag-iimpake at bukas lilipad tayo papuntang South Tyrol. 2 linggo, tayong dalawa lang." Ngumiti ng masaya si Waleska. Pumasok si Gun Seifert sa buhay niya 6 na buwan na ang nakalipas sa isang business dinner. Matangkad siya, atletiko, may malalim at maitim na mga mata at may alindog na nakahuhumaling sa iyo mula pa sa unang sandali. Nagtatrabaho siya sa investment banking at madalas magsalita tungkol sa mga proyekto, paglalakbay, at kung gaano kahalaga na makahanap ng taong nais mong makasama hindi lamang sa mga kasiyahan kundi pati na rin sa mga paghihirap ng buhay. Si Waleska ay agad na nahulog ang loob, halos sa isang iglap. Maasik mo si Gun, maalaga, binibigyan siya ng mga bulaklak ng walang partikular na dahilan at marunong makinig. Para bang alam niya ng eksakto kung ano ang kailangan niyang marinig. Gayunpaman, napapansin minsan ni Waleska ang mga kakaibang bagay kapag tinatanong niya tungkol sa kanyang nakaraan, pamilya o mga nakaraang relasyon. Palaging umiiwas si Gunner sa kanyang mga sagot. Sinasabi niya na ang nakaraan ay isang saradong aklat at ang hinaharap lamang ang mahalaga. Isang beses, sinubukan niyang husguhin pa at sa sandaling iyon ay may isang bagay na matigas, halos malamig, ang kumislap sa kanyang mga mata. Biglang pinutol ni Gun ang usapan at sinabi na ayaw niyang buhayin ang masakit na mga alaala. Nagpa siya si Waleska na huwag na siyang pilitin pa. Bawat tao ay may karapatang magkaroon ng mga lihim, naisip niya noon. Nag-almusal sila ng magkasama, croissants, sariwang piniga na katas, kape. Masigla si Gun, nagbibiro at nagpaplano para sa kanilang honeymoon. Tiningnan siya ni Weska at naisip na tama ang kanyang naging desisyon. Ang lalaking ito ang magiging ama ng kanyang mga anak, ang kanyang sandigan, at kapareha habang buhay. "Simulan na natin mag-impake ng mga bag," mungkahi ni Gunner habang tinatapos ang kanyang kape. "Ako na ang mag-iimpake ng gamit ko. Ikaw naman ang sa iyo. Deal?" Tumango si Waleska. Pumasok siya sa silid pagsukat at sinimulang pumili ng mga bestidang pangtag-init, swimsuit at sapatos. Masigla siya. Bukas, lilipad sila patimog, maglalakad sa mga hiking trail, lilibot sa mga lawa sa bundok at kakain sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ito ang eksaktong romansa na namimiss niya nitong mga nakaraang taon, nang umikot ang buong buhay niya sa negosyo at negosasyon. Bigla, nag-vibrate ang kanyang telepono. Tiningnan ni Waleska ang screen. Hindi kilalang numero ito. Hindi siya karaniwang sumasagot sa ganitong mga tawag, pero sa hindi malamang dahilan, sinagot niya ito. Waleska Riedel, isang boses ng babae ang narinig sa kabilang linya, mahinahon at tensyado. "Opo, nakikinig ako. Sino ito?" "Ito ang tanggapan ng rehistro ng Berlin Mitte. Kahapon ay nirerehistro mo ang iyong kasal kay Gun Seifert." "Tama," sagot ni Waleska ng may pagkabigla. Bakit tumatawag ang opisina ng rehistro kinabukasan ng seremonya? Alam mo, lalo pang humina ang boses ng babae, halos isang bulong.
Muling sinuri namin ang mga dokumento ng iyong asawa bilang bahagi ng aming karaniwang pamamaraan at natuklasan namin ang isang hindi pagkakatugma. Isang seryosong hindi pagkakatugma. Anong klaseng pagkakaiba? Nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang puso ni Weska. Mas mabuti kung personal kang pupunta sa amin. Kailangan mong makita ito ng personal. Tumigil sandali ang babae at pakiusap, mag-isa ka lang. Huwag mong sabihin ito sa asawa mo, mahalaga ito. Pero ano ang nangyari? Tanong ni Waleska, lubos na nagulat. Hindi ko iyon masasabi sa iyo sa telepono. Pumunta ka agad. Aantabayanan kita sa departamento ng arkibo sa 2 palapag. Ako si Renate Brem. Binaba ng babae ang telepono, nakatayo si Weska sa gitna ng silid pagsukat na may hawak na telepono sa kamay, sinusubukang unawain ang kanyang narinig. May hindi pagkakatugma sa mga dokumento. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Maling baybay ng pangalan? Problema sa pagkakakilanlan? Pero kung ganoon, bakit hindi siya pinayagang kausapin si Gunn tungkol dito? Bakit kailangang lihim-lihim? Waleska, kamusta ka na? Tawag ng boses ng asawa niya mula sa sala. Nahanap mo na ba lahat ng gusto mong dalhin? Oo, ayos lang ang lahat, sagot niya. Sinisikap panatilihing kalmado ang boses. Kailangan ko lang ng kaunting oras pa. Mabilis siyang nagsuot ng maong at magaan na blusa at kinuha ang kanyang handbag. Kailangan niyang magmaneho papunta sa tanggapan ng rehistro ng agarang-agad at alamin kung ano ang nangyayari. Hindi niya maalis ang kanyang pagkabahala at gusto niyang linawin ang lahat ng kanyang mga tanong bago umalis. Gunnar, kailangan kong lumabas sandali, sabi ni Waleska nang pumasok siya sa sala. Tumawag ang isang kaibigan. May emergency siya. Tutulungan ko siya at babalik agad. Tumingin si Gunn mula sa kanyang cellphone. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit agad siyang ngumiti. Siyempre mahal, pero huwag kang magtagal. Marami pa tayong kailangang gawin. Ipinapangako, sabi ni Waleska, hinalikan siya sa pisngi at umalis sa apartment. 20 minuto ang biyahe papunta sa tanggapan ng rehistrahan. Umupo si Waleska sa taxi at sinubukang kumalma. Siguradong maliit na isyong burokratiko lang iyon na madaling ayusin. Baka nakalimutan nilang lagyan ng selyo ang isang dokumento o nagkamali sila sa pag-input ng datos sa rehistro. Sinalubong siya ni Renate Brem sa pintuan ng departamento ng arkibo. Isa siyang matabang babae na nasa 50 gulang na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Tiningnan niya si Waleska ng may simpatiya at bumuntong hininga. Pakiupo po. Dinala niya si Waleska sa isang maliit na opisina at isinara ang pinto. Umupo ka. Umupo si Waleska sa isang upuan sa harap ng mesa na puno ng mga folder at dokumento. Umupo si Brem sa tapat niya at kumuha ng ilang nakaimprentang pahina mula sa isang drawer. Miss Rydell, ang ipapakita ko sa iyo ay magugulat ka. Simula niya ng mahinahon. Kahapon, pagkatapos ng seremonya, ipinadala namin ang datos sa sentral na rehistro, sibil ayon sa hinihingi at nakatanggap kami ng automatikong abiso ng hindi pagtutugma. Kasal na si Gus Seifert, nanginig si Waleska. Parang naipit ang mga salita sa paglalakbay papunta sa kanyang kamalayan. Ano? Bulong niya. Hindi iyon posible. Hindi siya kasal. Sinabi niya sa akin na wala pa siyang naging seryosong relasyon bago ako. Inabot ni Miss Brem sa kanya ang isang printout. Narito ang tala mula sa arkibo. 4 na taon na ang nakalipas. Ikinasal si Gunnar Seifert kay Mareike Kruger. Walang tala ng diborsyo sa database. Inabot ni Weska ang papel ng nanginginig ang mga mata. Nandoon nga ang mga detalye, mga pangalan, petsa ng kapanganakan, numero ng ID at ang petsa ng kasal impakinaw taon na ang nakalipas. Pero paano mo ito hindi napansin ng mas maaga? Bulong ni Waleska. Noong panahong iyon, tiningnan namin ang identity card na ipinakita ng asawa niya, paliwanag ni Miss Brem. Wala itong binanggit tungkol sa kasal at ngayon, nang mailagay ang datos sa rehistro, automatikong napansin ng sistema ang pagkakaiba. Tiningnan ko ang arkibo at ito ang aking natuklasan. 6 na buwan ang nakalipas, iniulat ni Gunnar Seifert sa tanggapan ng rehistro ang pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan. Binigyan siya ng bagong dokumento. Hindi niya binanggit na siya ay may asawa
at hindi kasama ang impormasyon tungkol kay Marijke sa bagong dokumento. Ibig sabihin nito ay itinago niya ang katotohanang siya ay may asawa. Ang boses ni Waleska ay naging bulong, formal na pagsasalita, oo, ngunit ayon sa batas ay may malubhang kahihinatnan ito. Maingat na nagsalita si Ginang Brem, pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. Ang kasal ninyo kahapon ay walang bisa ayon sa Kodigo Sibil. Hindi ka maaaring magpakasal kung ang isa sa mga mag-asawa ay nakatira na sa ibang rehistradong pakikipagsosyo o kasal. Naramdaman ni Weska na umiikot ang silid sa kanyang paningin. Hindi siya kasal. Ang kasal kahapon, ang puting bestida, ang mga panata, ang pagbati ng mga bisita, lahat ng iyon ay walang iba kundi isang aral, isang purong panlilin lang. Pero nasaan na itong si Marijke? Bakit hindi sila nagdiborsyo? Tanong niya, sinisikap kontrolin ang kanyang boses. Hindi ko alam, sagot ni Miss Brem, pero may isa pang bagay. Hinanap ko sa mga talaan ang babaeng ito, si Marijke Kruger, na pagkatapos ng kasal ay naging si Mare Seifert. Pagkatapos mairehistro ang kasal niya sa asawa, nawala ang lahat ng bakas niya. Walang tala ng diborsyo, kamatayan o paglipat ng tirahan, isang aral lamang. Naramdaman ni Waleska ang matinding kilabot na dumaloy sa kanyang gulugod. Hindi na natuloy ang investigasyon 10 taon na ang nakalipas. Hindi kailanman nabanggit ni Gunn si Marijke. Hindi niya kailanman pinag-usapan ang kanyang nakaraan. Ipinagbawal niya kay Waleska na magtanong, binaliwala ang lahat at kung minsan ay may malamig na titig siyang nakikita sa mga mata ni Gunn na nagpapakaramdam sa kanya ng hindi komportable. Ano ang gagawin ko ngayon? Bulong ni Waleska. Opisyal na mawawalang bisa ang kasal ninyo sa sandaling matapos namin ang proseso ng pagsusuri, sabi ni Ginang Brem. Ngunit payo ko sa iyo na mag-ingat ka. Kung itinago ng asawa mo sa kanila ang katotohanan ng isang umiiral na kasal, maaaring may mga dahilan siya para gawin iyon. Napakaseryosong mga dahilan. Huwag mong sabihin sa kanya na alam mo na. Huwag mong ipahalata at ingatan mo ang sarili mo. Tumango si Waleska kahit na magulo ang kanyang mga iniisip. Tumayo siya, pinasalamatan ng registrar at umalis sa gusali. Sa labas, isang may init na araw ng tagsibol. Nagniningning ang araw, naglalakad-lakad at naghihiyawan ang mga tao. Ngunit para kay Waleska, nagkakabuwag ang kanyang mundo. Sumakay siya ng taxi at umuwi. Habang nasa daan, sinubukan niyang ayusin ang kanyang mga iniisip. Itinago ni Gunnar na siya ay may asawa na. Ang unang asawa niya ay naglaho ng walang bakas 10 taon na ang nakalipas. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa nakaraan, ipinagbawal ang mga tanong at ngayon ay pinakasalan niya siya, ang tagapagmana ng isang malaking kumpanya, isang babaeng pinansyal na malaya. Coincidence kaya iyon? Naalala ni Waleska kung paano siya tinanong ni Gunn tungkol sa kanyang mga shares sa kumpanya, tungkol sa kanyang pananalapi at mga account. Sinabi niyang gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa buhay niya para protektahan siya, para nandyan siya para sa kanya. Naniwala siya sa kanya, ikinuwento niya ang lahat, ibinahagi niya ang mga numero at dokumento sa kanya. At ngayon ay napagtanto niya na nangongolekta pala siya ng impormasyon, naghahanda pala siya. Noong 2 buwan ang nakalipas, iminungkahi pa nga ni Gunnar na bigyan siya ng kapangyarihang mag-atas, power of attorney, para pamahalaan ang bahagi ng kanyang mga ari-arian. Sinabi niya na kung may mangyari sa kanya, makakagawa siya ng mabilis na desisyon para protektahan ang negosyo. Tumanggi si Waleska noon at itinuro na may mga abogado at katuwang na mahusay na gagawa ng ganoong tungkulin. Hindi pinilit ni Gunn, pero napansin niya ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata nito. Ngayon, nagkaroon ng bagong kahulugan ang sandaling iyon. Nang makauwi si Waleska, sinalubong siya ni Guna ng may ngiti. "Kamusta na? Naayos mo ba ang emergency kasama ang kaibigan mo?" "Oo, ayos na ang lahat," sagot ni Waleska, pinilit ang ngiti. "Maliit na aberya lang, naayos namin agad." "Magaling. Sige, tapusin na natin ang pag-iimpake. Sa oras na ito bukas, nasa South Tyrol na tayo." Ipinatong ni Guna ang braso niya sa balikat ni Waleska. Tumango si Waleska, pero sa loob-loob niya ay kinabahan siya.
Ang taong ito na minahal at pinagtiwalaan niya ay isang estranghero, isang hindi kilala, isang mapanganib. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas ng puno ng tensyon. Inimpake nila ang kanilang mga gamit, pinag-usapan ang mga ruta at pumili ng mga restauran para sa mga darating na gabi. Si Gunn ang perpektong halimbawa ng isang maalagang asawa. Tinanong niya kung pagod siya, inalok siyang magpahinga at minasahe ang kanyang balikat. Ginampanan ni Weska ang papel ng masayang asawa. Ngunit ang bawat haplos niya ay nagdulot sa kanya ng pagkasuklam. Tinitigan niya siya at naisip, ano ang nangyari 15 taon na ang nakalipas? Nasaan si Marijke? Nang gabi, habang naliligo si Gunn, kinuha ni Valeska ang kanyang telepono at nag-type sa search engine. Hindi nawawala si Marijke Seifert, hindi rin nawawala si Marijke Kruger. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon, ngunit walang lumabas na resulta na para bang hindi kailanman umiral ang babaeng ito. Hindi makatulog si Valeska ng gabing iyon. Natulog si Gunn sa tabi niya, humihinga ng pantay at payapa. Nakahiga siya roon na nakabukas ang mga mata, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Dapat bang pumunta siya sa South Tyrol at magkunwaring walang nangyari o kanselahin ang biyahe sa anumang dahilan? Pero kapag ganoon, maghihinala si Gunner. Binalaan siya ni Mrs. Brem, "Huwag kang magpapahalata, mag-ingat ka." Kinabukasan ng umaga, lumipad sila papuntang South Tyrol. Sa eroplano, hinawakan siya ni Gunner sa kamay, hinalikan sa templo at nagplano. Ngumiti at tumango si Valeska, pero sa loob-loob niya ay natataranta siya. Mag-isa siya kasama ang isang lalaking maaaring sangkot sa pagkawala ng kanyang unang asawa, mag-isa sa isang kakaibang lugar, malayo sa mga kaibigan at kamag-anak. Sa hotel, sinalubong sila ng champagne at prutas. Marangya ang suite, mga bintana na tanaw ang mga bundok, isang napakalaking kama at isang whirlpool. Agad na iminungkahi ni Gunn na buksan nila ang kanilang mga bag at pagkatapos ay maglakad-lakad ng maikli. Pumayag si Valeska kahit na mas gusto niyang tumakas mula doon. Nagsuot siya ng magaan na damit at lumabas sa balkonahe. Kumikislap sa sikat ng araw ang mga bundok. Maganda at payapa roon, ngunit mapanlinlang ang kapayapaang iyon. "Valeska, anong iniisip mo?" Lumitaw si Gunn sa tabi niya at niyakap siya mula sa likuran sa baywang. "May problema ba?" "Wala, maganda ang lahat," sagot niya, pinipilit na huwag maguga ang boses. "Medyo pagod lang ako sa biyahe." "Kung ganoon, magpahinga ka. Pupunta ako sa reception desk at itatanong ko kung ano ang mga lugar na pwedeng puntahan." Hinalikan siya ni Gunn sa leeg at umalis sa silid. Pagkasara ng pinto, kinuha ni Valeska ang kanyang telepono. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya ito kayang pag-isahan. Kailangan niya ng taong lubos niyang pinagkakatiwalaan, ng taong palaging nariyan para sa kanya. Si Ans Kaloman, ang kaibigan niya mula pagkabata. Magkakilala na sila mula pa noong 7 taong gulang, magkasama silang nag-aral at lumaki. Si Anska ay palaging kalmado, maaasahan at matalino. Alam ni Weska na matagal na siyang iniibig ni Anska, ngunit hindi niya kailanman sinuklian ang damdamin nito. Tinanggap iyon ni Anskar at nanatili siyang kaibigan niya. Hindi niya siya kailanman pinilit, hindi nag-utos, nariyan lang siya para sa kanya. Tinawagan ni Weska ang numero niya. Sinagot ni Anska pagkatapos ng ikalawang kampo. "Valeska, hello? Kamusta ang honeymoon?" "Anska, kailangan ko ng tulong mo." Bigla niyang nabigkas, hindi na mapigilan pa. "Madali ito, hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit." Ano ang nangyari? Agad na naging seryoso ang boses ni Anska. "Guna, itinago niya sa akin na kasal na siya. 15 taon na ang nakalipas at nawala ang kanyang asawa ng walang bakas. Anska, natatakot ako, hindi ko alam kung sino talaga siya." May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay mahinahon na sabi ni Anska, "Saan ka ngayon?" "Nasa South Tyrol, sa isang hotel." "Makinig ka ng mabuti sa akin. Kumilos ka ng normal lang. Huwag mong ipakita sa kanya na may alam ka. Maghahanap ako ng pribadong detective para sa'yo, isang magaling. Malalaman niya kung ano ang nangyari, 15 taon na ang nakalipas. At huwag kang susuko. Kung pakiramdam mo ay nanganganib ka, tawagan mo agad ako kahit anong oras ng araw o gabi. Naiintindihan mo ba?"
Oo, bulong ni Walesk. Salamat, nandito ako palagi para sa'yo, alam mo yan. Mahinahon na sabi ni Anska. Binaba niya ang telepono at naramdaman ang malaking ginhawa. Tutulungan siya ni Anska, makakahanap siya ng taong maghahayag ng katotohanan at mananatili siyang matatag. Kailangan niyang manatiling matatag. Bumalik si Gunn makalipas ang 10 minuto na may daladalang mapa at malapad na ngiti. Tingnan mo ang lahat ng mga posibilidad. Pag-akyat sa bundok, pagtikim ng alak, pagsakay sa cable car. Ano ang pipiliin natin? Magpasya tayo bukas, mungkahi ni Waleska. Ngayon maglalakad-lakad na lang tayo. Sige, syempre, gusto ko yan, kahit ano ang gusto mo. Yumakap at hinalikan siya ni Gunn. Tumingin si Weska sa kanya at naisip, ilang kasinungalingan ang nasa halik na ito, ilang lihim ang tinatago ng tingin na ito, at higit sa lahat, paano ito magwawakas? Ginugol ni Waleska ang unang 3 araw sa South Tyrol, sa isang kalagayan ng patuloy na tensyon, maingat, maalaga at romantiko si Gunn, tulad ng pag-ibig niya sa kanya 6 na buwan na ang nakalipas. Nag-hiking sila, kumain sa mga restauran na may tanawin ng mga tuktok at kumuha ng mga litrato. Palagi siyang kinukuhanan ng litrato ni Gunn, hinalikan siya at hinahawakan ang kanyang kamay. Perpektong honeymoon ito, perpektong kasinungalingan. Napakahusay ni Waleska sa pagganap ng kanyang papel. Ngumiti siya, tumawa sa mga biro niya at hinayaan siyang yakapin siya. Ngunit sa loob-loob niya, lumalaki ang kanyang pagkabahala. Sa tuwing hahawakan siya ni Gunner, naaalala niya si Mareke na naglaho. Sa tuwing may iminumungkahi siya, sinusuri niya kung bakit niya ito gusto at ano ang kanyang pinaplano. Noong umaga ng ika-4 na araw, habang natutulog pa si Gunn, lumabas si Waleska sa balkonahe at tinawagan si Anska. Waleska, hello, agad siyang sumagot. Kamusta ka? Ay nakakaraos lang, mahinahon niyang sabi. Nakahanap ka na ba ng detective? Oo, si Karsten Diet, isang dating investigador kriminal na ngayon ay nasa pribadong practice. 20 taong karanasan. Espesyalista siya sa mga kaso ng nawawalang tao at sa mga komplikadong usapin. Nakausap ko na siya at naipaliwanag ko na ang sitwasyon. Payag siyang tanggapin ang investigasyon. Magkano ang magiging gastos? Humihiling siya ng $5,000 para sa buong investigasyon, dagdag pa ang gastos para sa mga ulat ng eksperto kung kinakailangan. Waleska, kaya kong bayaran iyon kung hindi mo makukuha ang pera mo ngayon. Hindi, ako na ang bahala. Pinutol siya ni Weska. May pera ako. Ibigay mo sa akin ang kanyang mga detalye ng kontak. Dinikta ni Anska ang numero ng telepono sa kanya. Isinulat ito ni Weska at tinawagan agad. Sumagot ang boses ng isang lalaki pagkatapos ng 2 kampo. Si Diz ang nagsasalita. Ginoong Diz, si Waleska Riedel po ito. Binigay sa akin ni Anska Loman ang numero ninyo. Oo, binalaan niya ako. Kailan tayo pwedeng magkita para pag-usapan ang mga detalye? Nasa South Tyrol ako ngayon. Hindi pa ako makakabalik sa Berlin sa loob ng 10 araw. Masyadong matagal iyon, sabi niya. Kung seryoso talaga ang sitwasyon, laban sa atin ang oras. Gawin na lang nating lahat ng remote. I-email ko sa iyo ang kontrata. Pipirmahan mo ito ng digital at maglilipat ka ng paunang bayad. 50% agad ang natitira pagkatapos ng pagkumpleto. Sang-ayon? Oo. Lumlingon si Beska sa silid tulugan. Natutulog pa si Gunn. Sang-ayon. Mabuti. Kailangan ko ang lahat ng impormasyong mayroon ka. Buong pangalan ng kanyang asawa, petsa ng kapanganakan, numero ng ID, mga tirahan niya pinsam taon na ang nakalipas, ang pangalan ng nawawalang asawa at ang kanyang mga detalye. Lahat ng alam mo. Idikta ni Waleska ang lahat ng kanyang nalaman mula kay Renate Brem. Tahimik na nagnota si Diz, paminsan-minsan ay nagtatanong para linawin ang ilang bagay. Naiintindihan ko, sa wakas ay sabi niya. Magsisimula na akong magtrabaho ngayon. Makikipag-ugnayan ako sa lalong madaling panahon kapag may bagong impormasyon ako. Isang bagay lang, kung mapansin ng asawa mo ang anumang bagay, ipaalam mo agad sa akin at mag-ingat ka. Mag-ingat kang mabuti. Mabuti, bulong ni Waleska. Isang oras ang lumipas, dumating ang kontrata sa kanyang mailbox. Pinirmahan niya ito at nagpadala ng euro sa tinukoy na account.
Nagsimula na ang investigasyon. Ang mga sumunod na araw ay tila nag-unat ng napakatagal. Nanatiling mapagmatyag at masigla si Gonal. Iminungkahi niya ang isang paglalakbay sa tuktok ng bundok at pumayag si Waleska para hindi na siya mag-isa sa suite kasama ang kanyang mga iniisip. Umakyat sila sa paikot-ikot na mga kalsada at humanga sa tanawin. Isang gabay sa bundok ang nagsalaysay sa kanila tungkol sa lokal na kalikasan at kasaysayan. Hinigpitan ni Gonal ang kamay ni Waleska at bumulong ng mga papuri sa kanyang tenga. Tiningnan niya ang bangin sa tabi ng daan at naisip kung gaano kadaling itulak ang isang tao pababa, kung gaano kadaling magkunwaring aksidente. "Anong iniisip mo?" tanong ni Guna na napansin ang titig niya. "Kung gaano tayo kataas," sagot ni Waleska na pilit ang ngiti. "Natatakot ako sa mataas." "Huwag kang matakot, kasama mo ako. Hindi kita hahayaan na mahulog." Ipinatong ni Gun ang braso sa balikat niya. Lalong kinabahan si Waleska sa mga salitang iyon. Nang gabi, nang makabalik na sila sa hotel, nakatanggap si Waleska ng mensahe mula kay Diz. "May ilang paunang resulta na kami. Tawagan mo ako kapag maaari kang makipag-usap ng walang istorbo." Inantay niya hanggang makatulog si Guna at lumabas sa balkonahe. Hinipan ng hangin ang kanyang buhok. Tinawagan ni Waleska ang numero ng detective. "Nakikinig ako," sagot ni Diz. "Ako ito. Ano ang nalaman mo?" "Maraming kawili-wiling bagay." Kalmado at profesional ang boses ng detective. "Magsisimula ako sa simula. 15 taon na ang nakalipas, nakatira ang asawa mo sa Brandenburg, malapit sa Bernau. Isang hiwalay na bahay na may 2 palapag iyon. Tiningnan ko ang mga lumang dokumento ng gusali mula noon. Kasama sa teknikal na plano ng bahay ang isang basement na may sukat na 12 metro kwadrado. At ito na nga, 1 taon at kalahati matapos maglaho si Marijke Seifert, nagsumite ang kanyang asawa ng aplikasyon sa awtoridad sa pagtatayo upang alisin ang basement sa teknikal na plano. Ipinahayag niya na nawalan ng silbi ang basement, punuan at silyuhan ang silid. "Silyuhan?" tanong ni Waleska. "Ganoon ang nakasulat sa mga dokumento. Nagmaneho ako papunta sa nayon at nakipag-usap sa mga kapitbahay. Yaong matagal nang nakatira roon ay naaalala si Gun Seifert at pati na rin ang kanyang asawa na si Marijke, isang batang babae, maganda at tahimik na nagtatrabaho sa isang lokal na tindahan." Sabi ng mga kapitbahay, noong araw ng kanilang pagkawala, nakarinig sila ng isang marahas na pagtatalo sa bahay ng mag-asawang Seifert. Pareho silang sumisigaw. Pagkatapos noon, nanahimik. Mahigpit na idinikit ni Waleska ang telepono sa kanyang tenga. "Ituloy mo," sabi ni Diz. Ipinagkwento ng mga kapitbahay ang sumusunod. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na lumabas ng bahay si Gon sa loob ng ilang araw. Sarado ang mga bintana, nakababa ang mga kurtina at doon nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Nagsimula siyang maglabas ng basura tuwing gabi, mga bag at kahon. Ilang beses siyang nagpahatid ng graba at buhangin sa ari-arian. Nang tanungin siya ng isang kapitbahay kung ano ang ginagawa niya, sumagot si Gun, "Inaayos ko ang basement. Nabuwag ang lumang screed. Kailangan kong ulitin lahat." "Diyos ko," bulong ni Waleska. "Hindi lang iyon. Tiningnan ko ang talaan ng rehistrasyon at mga bangko. Hindi kailanman binago ni Marijke Seifert ang kanyang tirahan o nagparehistro sa ibang lugar matapos siyang mawala. Nakatigil ang lahat ng kanyang mga account mula pa noong araw na iyon. Ang huling transaksyon ay ang pagbili ng mga grocery 3 oras bago ang inaakalang oras ng kanyang pagkawala. Hindi na muling nag-ring ang kanyang cellphone ng gabing iyon at hindi na ito nabuksan muli." Sumandal si Waleska sa barandilya ng balkonahe, nanginginig ang kanyang mga binti. "Sa tingin mo ba pinatay niya siya?" "Sa tingin ko malaki ang posibilidad na pinatay si Marijke Seifert ng kanyang asawa at nakalibing ang kanyang katawan sa basement ng bahay. Pagkatapos ay tinakpan niya ito ng graba at buhangin at nagbuhos ng konkreto sa sahig para itago ang mga bakas. 1 taon at kalahati ang nakalipas, ibinenta niya ang bahay at lumipat." "Ibinenta? Sa kanino?" "Sa isang Thomas Müller, isang negosyanteng katamtaman ang laki. Binili niya ang bahay sa halagang mas mababa kaysa sa presyo sa merkado. Nakontak ko na siya.
Payag siyang hayaang suriin ng mga espesyalista ang basement kung makakakuha siya ng opisyal na pahintulot mula sa mga nag-iimbestigang awtoridad. Ibig sabihin, kailangan kong pumunta sa pulisya. Oo, pero una, titipunin ko muna lahat ng dokumento at ebidensya para wala ng dahilan ang tanggapan ng piskal na tanggihan ang pagsisimula ng imbestigasyon. Kailangan ko pa ng 3 hanggang 4 na araw. Kailan ka babalik sa Berlin? Sa loob ng 6 na araw. Napakahusay. Pagdating mo, kontakin mo agad ako. Sasama tayong pupunta sa Departamento ng Kriminal na Imbestigasyon. Ipapasa ko sa iyo ang lahat ng materyales. Ikaw na ang magdedesisyon kung bubuksan ang sahig ng silong. Kung talagang may bangkay doon, maaaresto ang asawa mo. Tinakpan ni Weska ang kanyang mukha ng kamay. Parang bangungot ang lahat. Ginoong Diz, paano kung wala kayong makita roon? May seryosong problema tayo sa ebidensya noon, tapat na sumagot si Diaz. Ngunit sapat na ang ebidensyang panghinala para simulan ang imbestigasyon. Ang pagkawala ng isang tao, ang kakaibang pag-uugali ng asawa, ang kahina-hinalang gawain sa konstruksyon, ang pagbebenta ng bahay sa halagang mas mababa sa presyo sa merkado. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng pagtatangka na itago ang isang krimen. Sige, hihintayin ko hanggang makabalik ako sa Berlin. Salamat. Ingat, Miss Riddell. Tapos na ang pag-uusap. Tumayo si Weska sa balkonahe at tumitig sa kadiliman. Pinatay ni Gunn ang unang asawa niya, inilibing siya sa basement sa ilalim ng tambak ng buhangin at graba at tinakpan ng konkreto. Itinago niya ito ng lihim sa loob ng kinamang taon at pagkatapos ay nagpasya siyang magpakasal muli. Isang mayamang tagapagmana. Bakit? Dahil sa pera o may iba pa siyang plano? Naalala niya kung paano pinilit ni Gunner ang magkasanib na account, kung paano niya gusto ang kapangyarihang mag-atas para sa pamamahala ng kanyang mga ari-arian. Noon, tila ito ay pagmamalasakit, ngunit ngayon ay tila isang kalkuladong malupit. Bumalik si Waleska sa silid, mahimbing na natutulog si Gunnar. Humiga siya sa tabi niya ngunit hindi siya makatulog kahit saglit. Nakahiga lang siya roon na iniisip si Mareike. Kumusta kaya siya noon? Ano ang mga pinangarap niya? Minahal kaya niya si Gunn? At ano nga ba talaga ang nangyari nung gabing iyon 10 taon na ang nakalipas? Bakit niya siya pinatay? Kinabukasan, nagising si Gunnar na masigla ang pakiramdam. Magandang umaga, ganda. Ngayon ay magtitimpla tayo ng alak. Naayos ko na ang lahat. Maghanda ka. Tumango si Besk at naligo. Dumaloy ang tubig sa kanyang katawan. Iniisip niya kung paano siya dapat kumilos. Ang natitirang mga araw sa South Tyrol ay tila isang walang katapusang panahon para sa kanya. Gusto niyang agad na bumalik sa Berlin, pumunta sa pulisya, at ikwento ang lahat, ngunit pinakiusapan siya ni Diz na maghintay. Kailangan nila ng ebidensya, kailangan nila ang mga dokumento. Ang pagtikim ng alak ay nagdaan na parang malabo. Tinikman ni Gunn ang iba't ibang uri, pinag-uusapan ang mga aroma at mga vintage kasama ang sommelier. Nagkunwari si Weska na nakikinig, ngunit malayo ang kanyang isipan. Tinitigan niya ang mga kamay ni Gunn at naisip, pinatay niya si Mareike gamit ang mga kamay na ito. Gamit ang mga kamay na ito, hinalo niya ang semento para itago ang bangkay. Nagustuhan mo ba ang alak? Tanong ni Gunn habang iniabot sa kanya ang baso. Oo, napakasarap, kasinungalingan ni Waleska. Noong gabi, kumain sila sa isang restaurant. May live na musika. Naghain ang mga waiter ng mga napakasarap na putahe. Nag-order si Gunner ng champagne. Para sa atin, sabi niya, itinaas ang baso. Para sa ating pag-ibig, para sa ating hinaharap. Nagbangga ng baso si Waleska sa kanya at humigop. Matamis ang lasa ng champagne. Alam mo, Waleska, sabi ni Gunn ng mapag-isip, masaya ako na magkasama tayo. Binago mo ang buhay ko. Binigay mo sa akin ang matagal ko nang hinahanap. At ano iyon? Tanong ni Waleska. Pamilya, seguridad, pag-ibig. Hinawakan ni Gunn ang kamay niya. Bago ka dumating, wala akong ibang meron. Puro pagtuturo lang. Tumingin si Waleska sa kanya at alam niyang nagsisinungaling siya. Bawat salita ay kasinungalingan. Nagkaroon na siya ng asawa. Nagkaroon na siya ng pamilya, pero sinira niya ang mga iyon at ngayon ay nagtatayo ng bagong buhay sa labi ng nakaraan.
Nagkaroon ka na ba ng seryosong relasyon dati? Maingat niyang tanong. Naging matigas ang mukha ni Gun sandali, pero agad siyang nakabawi. Hindi nagkaroon ng mga panandaliang relasyon, pero walang seryoso. Ikaw ang kauna-unahang masasabi kong tunay kong minamahal, kasinungalingan. Isang walang hiya, mapanlait na kasinungalingan. Pinagsama ni Weska ang kanyang mga labi para hindi sumigaw. Gusto niyang ihagis sa kanyang mukha ang katotohanan, gusto niyang sabihin, alam ko tungkol kay Mareike, alam ko ang ginawa mo, alam kong ikaw ay isang mamamatay tao. Ngunit sa halip, ngumiti siya. Mahal din kita. Namula si Guna at hinalikan ang kanyang kamay. Kumapit si Waleska gamit ang huling lakas niya sa natitirang mga araw. Binuo niya ang mga oras hanggang sa pag-alis. Bawat gabi ay nakakatanggap siya ng mga bagong mensahe mula kay Diz na may mga detalye ng investigasyon. Mabilis at maayos ang pagganap ng investigador. Nakahanap siya ng mga saksi, naghukay ng mga lumang dokumento at naghahanap sa mga arkibo. Lalo pang naging malinaw ang larawan. Sa wakas, dumating na ang araw ng pag-alis. Inimpake nila ang kanilang mga gamit at tumawag ng taxi papunta sa paliparan. Sa eroplano, nagbasa-basa si Gunner ng magasin at nagkwento tungkol sa isang bagay, pero hindi nakikinig si Weska. Naalala niya kung paano muling magbabago ng lubusan ang kanyang buhay sa loob ng ilang oras. Nang lumapag sila sa Berlin, sinabi ni Waleska, "Guna, kailangan kong pumunta sa opisina sandali. May ilang agarang usapin na lumitaw." Nakakunot ang noo niya. "Ngayon na? Kakadating lang natin. Mahalaga ito." Tinawagan ako ng mga katuwang ko at sinabihan akong pirmahan ang ilang mahahalagang dokumento. "Mabilis ko lang gagawin ito at pwede ka nang umuwi at buksan ang mga maleta mo." Nag-alangan si Gun pero tumango rin siya. "Sige, pero huwag kang magtagal." Nagpaalam sila sa labasan ng paliparan. Sumakay si Gun ng taxi pa uwi at tinawagan ni Waleska si Karsten Diz. "Nasa Berlin ako. Magkita tayo?" "Oo, pumunta ka sa cafe sa Gendarmenmarkt na ipinadala ko sa iyo sa mensahe. Aantabayanan kita." Dumating si Waleska makalipas ang 40 minuto. Nakaupo siya sa isang mesa sa sulok. Isang lalaki sa kanyang 40 gulang, matangkad, may maikling buhok at magiliw na disposisyon. Sa harap niya ay nakalatag ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Jengi Riedel, tumayo siya at inabot ang kamay niya. Oo, kinamayan niya ito at umupo sa tapat niya. "Narito." Inilagay ni Diz ang folder sa harap niya. "Lahat ng aking nakalap sa nakaraang ilang araw, mga plano ng gusali, mga pahayag ng mga saksi mula sa mga kapitbahay, mga bank statement, datos mula sa rehistro ng mga residente. Nasa loob nito ang lahat para makapagpasya ang tanggapan ng piskal na buksan ang paunang investigasyon." Binuksan ni Waleska ang folder at sinimulang pag-aralan ito. Mga kopya ng dokumento, larawan, print-out ng mga pahayag. Lahat ay nakaayos ng sistematiko, nakanumero at maayos na inayos. "Bukas ng umaga pupunta tayo sa Departamento ng Kriminal na Investigasyon," sabi ni Des. "Nakausap ko na si Punong Inspektor Hartmut Köhler. Espesyalista siya sa mga krimeng may parusang kamatayan, may karanasan at napaka-prinsipyado. Kung sino man ang makakapagtapos ng kasong ito, siya iyon." "At ano ang sasabihin ko sa asawa ko?" tanong ni Waleska. "Tatanungin niya kung nasaan ako. Sabihin mong may business meeting ka, negosasyon sa mga partner, kahit ano. Ang mahalaga ay huwag magduda." Tumango si Weska. Nauunawaan niya na bukas ay magsisimula na ang isang bagay na hindi na mapipigilan. Umalis si Weska ng hating gabi. Sinalubong siya ni Gun na may mukha ng pagkabahala. "Saan ka nagpunta?" "Nag-alala ako. Tinawagan kita ng 10 beses. Hindi ka sumagot. Pasensya na." Hinubad ni Weska ang kanyang sapatos at pumasok sa sala. Humaba ang negosasyon. Nakasilent ang cellphone ko. Tumango siya at pumasok sa silid tulugan. Isinara niya ang pinto, umupo sa kama at huminga ng malalim. Bukas ay magbabago ang lahat. Bukas ay pupunta siya sa pulisya at iuulat ang kanyang mga hinala. Kung si Diz ay naghanda na ako ng hapunan. Tumango siya at pumasok sa silid tulugan. Isinara niya ang pinto, umupo sa kama at malalim na huminga. Bukas ay magbabago ang lahat. Bukas ay pupunta siya sa pulisya at iuulat ang kanyang mga hinala.
Kung tama si Diz at ang bangkay ni Maraike ay talagang nasa basement ng bahay na iyon, maaaresto si Gunner. At kung hindi, nag-shower si Weska. Habang nasa ilalim ng mainit na tubig, paulit-ulit niyang inisip sa isip ang susunod na araw. Ano ang sasabihin niya sa inspektor? Paano niya ipapaliwanag kung bakit siya nanahimik ng matagal? Maniniwala kaya sila sa kanya? Pagkatapos noon, naghapunan silang magkasama at nagkunwari si Waleska na masakit ang ulo para makatulog ng maaga. Ngunit sa umaga pa lamang, siya nakatulog ng hindi mapakali. Kinabukasan ng umaga, nagising ng maaga si Gun at umalis ng bahay para mag-asikaso ng ilang bagay. Naghintay si Weska hanggang sa magsara ang pinto sa likod niya, mabilis siyang nagbihis at tumawag ng taxi. Nakaantabay si Diz sa kanya sa harap ng gusali ng Departamento ng Investigasyong Kriminal. "Handa ka na ba?" tanong niya. Hindi pa. Inamin ni Waleska ng tapat pero wala nang ibang paraan. Dumaan sila sa security at umakyat sa ikatlong palapag. Kumatok si Diz sa pinto ng isang opisina na may karatulang nakasulat, "Punong Inspector Hartmut Köhler. Pumasok ka," ang sagot mula sa loob. Si Inspector Köhler ay isang lalaking nasa 50 gulang na may matalim at propesyonal na titig. May kulay abo na gilid ng buhok siya at malalim na kulubot sa noo. Isang lalaking marami nang nakita. "Sinabi sa akin ni Karsten ang tungkol sa kaso," wika niya habang tumango kay Diz. "Oo, siya si Wallace Credel," pakilala ni Diz sa kanila. Tinuro ni Köhler ang mga upuan sa harap ng mesa niya. "Umupo kayo, ikwento ninyo sa akin ang lahat." Nagsimula si Waleska mula sa simula. Ikwento niya sa kanya ang tungkol sa tawag mula sa tanggapan ng rehistro, tungkol sa umiiral na kasal ni Guna at tungkol sa pagkawala ni Maraike. Mabilis siyang nagsalita at kung minsan ay nalilito sa mga petsa, ngunit taimtim na nakinig si Köhler at paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga katanungang naglilinaw. Inilagay ni Diz ang makapal na folder sa mesa. "Hartmut, narito ang lahat ng aking nakalap. Mga file ng gusali, pahayag ng mga saksi, tala ng bangko. Malinaw na ang larawan." Binuksan ni Köhler ang folder at sinimulang pag-aralan ang mga laman nito. Binasa niya ito ng mabagal at masinsinan habang nagsusulat ng mga tala sa gilid. Naupo si Waleska at matiyagang naghintay. Bawat segundo ay tila isang walang katapusang panahon para sa kanya. Sa wakas, inilagay ng inspektor ang huling dokumento sa gilid at sumandal sa kanyang upuan. Talagang kahina-hinala ang sitwasyon. Ang pagkawala ng asawa, ang kakaibang kilos ng asawa, ang konstruksyon sa basement, ang madaling pagbebenta ng bahay sa halagang mas mababa kaysa sa tunay nitong halaga. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng pagtatangka na itago ang isang krimen. Ibig bang sabihin nito ay magsisimula ka ng paunang imbestigasyon, tanong ni Waleska. "Una, kailangan nating magsagawa ng pagsusuri alinsunod sa kodigo ng pamamaraang kriminal," paliwanag ni Köhler. "Tatagal iyon ng ilang araw. Kailangan kong opisyal na interbyuhin ang mga saksi, suriin ang mga arkibo at humiling ng karagdagang dokumento. Kung mapatutunayan ang hinala, ipag-uutos kong buksan ang sahig ng basement. Gaano katagal iyon? 1 linggo, 10 araw ang pinakamatagal." "Jingo Riedel, dapat ay alam mo na ito. Sigurado ka bang gusto mong tahakin ang landas na ito hanggang sa dulo?" Tinitigan ni Waleska siya ng mabuti. "Sigurado akong kailangan kong malaman ang katotohanan." Tumango si Köhler. "Sige, simulan na natin." "Karsten, iwan mo rito ang lahat ng dokumento." "Jingo Riedel, hinihiling ko na magsampa ka ng opisyal na ulat tungkol sa pinaghihinalaang krimen kasama ang lahat ng detalye." Kumuha si Waleska ng panulat at isang piraso ng papel. Nagsulat siya ng mahaba, iningatang huwag laktawan ang anumang detalye. Iniulat niya ang tungkol sa tanggapan ng rehistro, ang lihim na kasal, ang pagkawala ni Maraike, at ang katotohanang hindi kailanman nagsalita si Gun tungkol sa kanyang nakaraan at ipinagbawal ang anumang tanong. Inilarawan niya ang mga kakaiba sa kanyang pag-uugali. Nang matapos siya, iniabot niya ang pahayag kay Köhler. Mabilis niyang binasa ang teksto at tumango. "Kung ibig sabihin nito ay may batayan na ako para sa susunod na mga hakbang, makikipag-ugnayan ako sa iyo sa lalong madaling panahon na may resulta na ako."
Hanggang noon, kumilos ka lang ng natural. Huwag mong hayaang maramdaman ng asawa mo na may nangyayari. Umalis sina Weska at Diz sa opisina. Sa labas, bahagyang gumaan ang tensyon na nararamdaman niya. Salamat Ginong Diz, maaga pa para magpasalamat ang tugon ng detective. Nasa unahan pa rin natin ang pinakamahirap na bahagi. Huwag kang susuko at kung may mangyari, tawagan mo ako kahit anong oras pa man. Nagpaalam sila. Sumakay si Waleska ng taxi pa uwi. Habang nasa daan tumawag si Gunner. Nasaan ka? Tense ang boses niya. Papauwi na ako. Nasa abogado ako para ayusin ang ilang dokumento sa negosyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakalimutan ko. Pasensya na. Walang nagsalita sa kabilang linya. Pagkatapos ay sabi ni Gun, "Okay lang, magkita tayo sa bahay." Binaba ni Waleska ang telepono. Hindi mawala ang kanyang pagkabahala. Kitang-kita ang pagdududa ni Gun. Kailangan niyang maging mas maingat. Ang mga sumunod na araw ay dinalan ng matinding paghihintay. Sinubukan ni Waleska na ipagpatuloy ang kanyang araw-araw na gawain gaya ng dati, ngunit lalo itong naging mahirap. Maingat siyang pinagmamasdan ni Gun, nagtatanong, at lihim na tiningnan ang kanyang telepono. Ilang beses niyang nahuli siyang nakatingin sa kanya ng malamig at masusing tingin. Sa ikalimang araw, tumawag si Inspektor Colerte. Ginang Riddle, kumpleto na ang paunang imbestigasyon. Kinumpirma ng mga saksi ang kanilang mga pahayag. Tunay ang mga dokumento. Nag-utos ako ng paghahanap at forensic na pagsusuri sa silong. Bukas pagkasunod, 10:00 ng umaga, bubuksan namin ang sahig sa bahay na dati ay pag-aari ng iyong asawa. Hindi mo kailangang naroroon, ngunit may karapatan kang makadalo. Pupunta ako, agad na sagot ni Waleska. Magkita na lang tayo roon. Ipapadala ko sa iyo ang address sa pamamagitan ng text. Inilagay ni Waleska ang telepono sa gilid. Bukas pagkatapos. Sa loob ng 2 araw, malalaman niya ang katotohanan. Noong araw ng imbestigasyon, sinabi ni Waleska kay Guna na kailangan niyang maglakbay para sa negosyo sa loob ng 2 araw. Tumango siya ngunit hindi tumutol. Kumuha siya ng maliit na bag, sumakay sa taxi at nagmaneho papuntang Bernao. Ang bahay na tinirhan ni Gunnar at Mareike, 15 taon na ang nakalipas, ay isang payak na 2 palapag na gusali sa isang tahimik na kalye. Ang bagong may-ari, si Thomas Mueller, ay nakatayo sa tarangkahan ng hardin, naninigarilyo ng nerbiyos. 2 sasakyang pulis ang nakaparada sa tabi niya. Lumabas si Mueller mula sa bahay, nakita si Waleska at tumango sa kanya. "Nandito ka na, magsisimula na tayo ngayon." May isang koponan ng nagtatrabaho sa loob ng bahay. Inihahanda ng mga espesyalista na nakasuot ng proteksyon na kasuotan ang kanilang mga kagamitan. Dinala ni Kohler si Waleska sa loob ng bahay. May isang silid na nagsilbing bodega at mula rito dati ay may daan papunta sa basement. Ayon sa plano ng gusali mula 15 taon na ang nakalipas, dati raw ay may karaniwang silong dito, paliwanag ng inspektor. Pagkatapos ay nagsumite ang kanyang asawa ng aplikasyon para ipaselyo ito. Pinuno at tinakpan ang silid ng makapal na patong ng konkreto. Magsisimula kami sa pagbubukas sa gitnang bahagi. Nagdala ang mga manggagawa ng mga jackhammer. Napuno ng ingay ang silid. Unti-unting nagbagsak ang konkreto, patong sa patong. Nakatayo si Weska sa tabi ng pader at pinanood ang abo-abong alikabok na umiikot sa hangin. Lumipas ang 1 oras, saka isa pa. Unti-unting lumipis ang slab ng konkreto. Sa wakas, huminto ang isa sa mga manggagawa at tinawag si Kohler. "Commissioner, may nakita ako rito." Lumapit si Kohler at yumuko. Umakyat si Waleska ng 1 hakbang patungo sa kanila kahit na pinaralisa ng takot ang kanyang mga galamay. Lumitaw ang lupa sa ilalim ng patong ng konkreto. Sa sumunod na 3 oras, dinala ng koponan ang lupa palabas ng tigbuhos. Pagkatapos, may nakita ang isa sa mga manggagawa na isang piraso ng tela. Madilim at bulok ngunit kilala pa rin. Magpatuloy ng napakaingat utos ni Kohler. Kumuha ng mga pala ang mga manggagawa at nagpatuloy sa maingat na paghuhukay, tinatanggal ang lupa ng paisa-isa. At saka may lumitaw na ikinagulat ni Waleska.
Mga buto, mga labi ng tao at mga butong nakabalot sa nabulok na piraso ng tela. Itigil ang trabaho, utos ni Kohler, tawagan ng coroner, krimen na lugar ito. Umalis si Waleska sa silong at sumandal sa pader. Hindi na niya kayang tumayo, umiikot ang kanyang ulo. Nahilo siya sa nakita niya. Umupo siya sa baitang ng veranda at tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Kaya totoo nga, patay na si Marijke. Pinatay siya ni Gunn at inilibing dito. Lumabas si Kohler makalipas ang ilang minuto. Gong Riddell, mas mabuti kung umalis ka na ngayon. Magtatrabaho pa rito ang mga forensic ng ilang oras. Iko-contact kita sa lalong madaling makuha ko ang paunang resulta. Siya nga, hindi ba? Bulong ni Waleska. Mare, hindi ko pa masabi ng sigurado, pero batay sa paunang ebidensya, malaki ang posibilidad. Tumango si Weska at tumayo. Pinanood siya ni Thomas Mueller na umalis ng may habag. Hindi ko alam, wika niya ng mahinahon. Nang binili ko ang bahay, wala akong ideya kung ano ang nasa ilalim ng sahig. Sinabi ni Seifert na kailangan niyang lumipat sa ibang lungsod ng madalian. Murang-mura niya itong ibinenta at inakala kong kailangan lang niya ng pera agad. Hindi niya kasalanan, sagot ni Waleska. Bumalik siya sa Berlin. Tinitigan niya ang labas ng bintana sa buong biyahe. Isang kaisipan lang ang paikot-ikot sa kanyang isipan. Nakipag-live-in ako sa isang mamamatay tao. Nakipagtalik siya rito, hinalikan ito, pinagtiwalaan ito, at alam nito mula pa noon na nakalapag sa ilalim ng sahig ng bahay nito ang bangkay ng unang asawa nito. Noong gabi, tumawag si Kohler. Nandito na ang paunang resulta ng forensic examination. Ang mga labi ay pag-aari ng isang babae na nasa pagitan ng 20 at 25 taong gulang. Ang pagkamatay ay sanhi ng pagbasag ng mga buto sa leeg. Bukod pa rito, may natagpo ang ilang nabasag na tadyang na nagpapahiwatig ng isang pakikipaglaban. Isang bag na naglalaman ng mga dokumento sa pangalan ni Marijke Seifert at ang kanyang cellphone ay natagpuan sa parehong lugar. Ibig sabihin, siya nga ito. Oo, wala nang duda. Ginang Riedel. Nagsimula na ako ng investigasyon sa pagpatay. Arestuhin namin ang asawa niya bukas ng umaga. Naramdaman ni Weska na nanigas ang lahat sa loob niya. Nasa bahay na siya ngayon. Akala niya nasa biyahe ako para sa trabaho. Ayos, huhuliin natin siya bukas. Mas mabuting huwag kang pumunta sa apartment hanggang matapos ang pag-aresto. May iba ka bang mapupuntahan? Oo, napakaganda. Ipapaalam ko agad sa'yo kapag nahuli na siya. Tinawagan ni Weska si Anska. Agad siyang pumayag na sunduin siya. Ayos lang ang lahat, Waleska. Sabi niya at niyakap siya. Nasa likod mo na ang pinakamalala. Umiling siya. Hindi, ngayon pa lang nagsisimula ang pinakamalala. Nagmaneho sila papunta sa tinitirhan ni Anska. Nakatira siya sa isang kwartong apartment sa labas ng Berlin. Payak, ngunit komportable. Naghanda si Anska ng tsaa at pinaupo si Waleska sa sopa. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari doon. At ikinuwento niya sa kanya ang lahat tungkol sa pagbubukas ng sahig, ang mga labi, ang ulat ng forensic. Tahimik na nakinig si Anska, paminsan-minsan ay tumutango. Kaya nga talaga siyang mamamatay tao, sa wakas ay sabi niya. Palagi kong nararamdaman na may mali sa kanya pero hindi ko inakala na ganito kalala. Ako rin, bulong ni Waleska. Mahal ko siya, Anska. Gusto kong magkaanak sa kanya, magkaroon ng pamilya at ginamit lang niya ako. Hinawakan ni Anska ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, hindi mo alam. Sumandal si Waleska sa kanyang balikat at umiyak. Sa unang pagkakataon sa lahat ng mga araw na ito, pinayagan niyang maging mahina. Tahimik na hinaplos ni Anska ang kanyang buhok at wala siyang sinabi. Nandoon lang siya. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Kohler. Tapos na. Naaresto si Seifert sa paliparan ng Schönefeld. Sinubukan niyang tumakas papuntang Turkey. Sinubukan niyang tumakas. Oo, mukhang na-realize niya na sinusundan namin siya. Pero mas mabilis kami. Nasa kustodya na siya ngayon. Magsisimula bukas ang mga interogasyon. Ginang Riedel, kailangan kang magbigay ng pahayag. Kailan ka makakapunta? Ngayon, agad-agad. 1 oras ang lumipas. Nasa Departamento ng Kriminal na investigasyon na siya. Dinala siya ni Kohler sa isang silid interogasyon. Naitala ng inspektor ang lahat at nagtanong ng mga tiyak na katanungan.
Salamat, sabi ni Kohler nang matapos sila. Ngayon kumpleto na ang ating larawan. Ang asawa mo, o mas tama sigurong ang lalaking nagkunwaring asawa mo, ay nakakulong. Ang kasal ninyong pinasukan ay malapit ng pawalang bisa ng tanggapan ng rehistro dahil ito ay pinasok sa isang taong may asawa na at sa makatuwid ay walang bisa mula pa sa simula. At ano ang mangyayari sa kanya? Kasama si Gunner, humaharap siya sa habambuhay na pagkakakulong o hindi bababa sa 15 taon sa bilangguan. Nakasalalay ito sa magiging takbo ng paglilitis. Kung ipagtatapat niya ng buo ang krimen, maaari nitong maimpluwensyahan ang sentensya. Kung hindi, ipapataw ng korte ang pinakamabigat na parusa. Umalis si Weska sa gusali. Nagniningning ang araw, nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga gawain. Nagpatuloy ang buhay, ngunit ang sarili niyang buhay ay katatapos lang masira at ngayon ay kailangang maingat na buuin muli. Nakaantabay si Anska sa kanya sa kotse nito. So, kumusta ang nangyari? Tapos na, sagot ni Waleska. Naaresto si Gunnar, patuloy pa ang investigasyon. Yakapin siya ni Anska. Ligtas ka na ngayon, iyon ang pinakamahalaga. Umuwi na sila. Tumingin si Waleska sa labas ng bintana at naisip si Mare, ang dalagang minsang minahal ni Gun, na nagpakasal sa kanya, nangangarap ng kinabukasan at namatay sa basement ng sariling bahay. Walang naghahanap sa kanya, walang nakakaalam ng katotohanan. Sa loob ng maraming taon, nakalimutan siyang nakahiga sa ilalim ng konkreto. Ngayon ay mangingibabaw ang katarungan. Mababayaran ni Gunnar ang kanyang krimen at mababawi ni Weska ang kanyang kalayaan. 3 araw na ang lumipas mula nang maaresto si Guna. Nanirahan si Weska kay Anska sa panahong ito dahil hindi siya nangahas na bumalik sa sarili niyang apartment. Masyado kasing maraming alaala doon, masyadong maraming bagay na nagpapaalala sa kanya ng lalaking lumabas na isang mamamatay tao. Regular na tumatawag si Kohler para ipaalam sa kanya ang progreso ng investigasyon. Sa wakas, kinumpirma ng Departamento ng Medisinang Pangkasulatan na kay Marieke Seifert nga ang mga labi. Tugma ang edad, kasarian at lahat ng datos. Ang cellphone na nahanap sa bag ay walang duda na sa kanya. Pinakinggan ni Weska ang mga detalyeng ito at naramdaman niyang nagyelo ang lahat sa loob niya. Alam na ni Marieke, natakot siya sa asawa niya pero hindi niya nagawang umalis ng maaga. Tumangging magbigay ng pahayag si Cypher, iniulat ni Kohler sa ika-4 na araw. Naghihiling siya ng abogado, nagtalaga kami sa kanya ng pampublikong tagapagtanggol. Gaganapin bukas ang unang interogasyon at may pangangailangan sa proseso. Kailangan mo siyang opisyal na kilalanin bilang ang taong pinakasalan mo. Ilang minuto lang ang kakailanganin. Tumango si Wallace. Kinabukasan, pumunta siya sa Departamento ng Kriminal na Investigasyon. Dinala siya ni Kohler sa isang silid para sa harap-harapan. Maliit ang silid na iyon na may salaming pang-isang direksyon sa likod kung saan nakatayo ang 5 lalaki na magkakatulad ang edad at pangangatawan. Alin ang numero ng lalaking kinasal mo? Tanong ng investigador. Tiningnan ni Weska ang mga lalaki. Ika-3 si Gun sa pila. Nakatingin siya ng tuwid pasulong. Ang mukha niya ay parang bato, walang emosyon. Numero 3, mahinahon niyang sabi. Sigurado ka? Oo. Nagsulat si Kohler sa ulat. Nakumpleto na ang pagkakakilanlan. Umalis si Waleska sa silid at naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga binti. Ilang segundo lang niyang nakita si Gun, ngunit sapat na iyon para bumalik ang lahat ng alaala. King Riddell, umupo ka! Inalok siya ni Kohler ng upuan sa pasilyo. Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Hindi, ayos lang ang lahat. Mahirap lang talaga. Naiintindihan ko iyan. Magsisimula na ang interogasyon. Maaari kang umalis o manatili. Idaragdag sa mga talaan ang recording ng interogasyon. Mananatili ako, nagpa siya si Weska. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Tumango si Kohler at dinala siya sa katabing silid. May monitor doon na nagpapakita ng larawan mula sa silid interogasyon. Umupo si Gun sa mesa. Katabi niya ang kanyang abogado, isang lalaking nasa 50 gulang na nakasuot ng madilim na Amerikana. Lumapit si Kohler at umupo sa tapat niya. Gun Seifert, ikaw ay inakusahan ng pagpatay sa ilalim ng Seksyon 21 ng Kodigo Penal.
Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Nanahimik si Gunn. Yumuko ang abogado patungo sa kanya at bumulong ng isang bagay. Umiling si Gunn. Tinatanggihan ng aking kliyente na magbigay ng pahayag hanggat hindi niya nakikita ang lahat ng mga dokumento, paliwanag ng abogado. Sige, binuklat ni Kuller ang isang folder. Ngayon, ihaharap ko ang mga ebidensyang mayroon. Noong Mayo, ilang taon na ang nakalipas, naglaho ang iyong asawa, si Mareike Seifert. Noong araw na iyon, may narinig ang mga kapitbahay na isang marahas na pagtatalo sa iyong bahay. Pagkatapos noon, hindi na nila tinigilan ang bahay ng ilang araw at saka nagsimula ang gawaing konstruksyon sa basement. Nagpatotoo ang mga saksi na tinatanggal nila ang mga debris ng konstruksyon tuwing gabi at nagpapadala sila ng graba, buhangin at semento. Nakatigil si Gunn, nakatitig sa mesa. 1 taon at kalahati ang lumipas, nagsumite sila ng aplikasyon sa awtoridad sa pagtatayo upang alisin ang basement sa plano na nagsasabing selyado na ang silid. 3 buwan ang lumipas, ibinenta nila ang bahay sa halagang mas mababa kaysa sa presyo nito sa merkado. Sa buong panahong iyon, walang naghahanap kay Mareike Seifert. Wala na siyang ibang kamag-anak. Hindi ka kailanman naghain ng ulat na nawawalang tao. Akala ko pumunta siya sa bahay ng kaibigan, biglang sabi ni Gunner sa magaspang na tinig. Natigilan ang abogado at sinubukang pigilan siya. Ngunit nagpatuloy si Gunn. Nag-away kami. Sumigaw siya na iiwan na niya ako. Pumasok ako sa trabaho, pagbalik ko, wala na siya. Akala ko pumunta siya sa bahay ng kaibigan para kumalma. Pagkatapos ay lumipas ang panahon at hindi ko siya hinanap. Akala ko mas mabuti iyon para sa aming dalawa. Kaya sinasabi mong wala kang kinalaman sa pagkawala niya, paliwanag ni Kuller. Oh, hindi ko pinatay si Mareike. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit natagpuan ang mga labi niya sa basement ng bahay niya sa ilalim ng patong na konkreto na ikaw mismo ang nagbuhos. Tumahimik si Gunn at pumutla ang mukha niya. Hindi ko alam kung paano ka nakarating doon. Seifert, huwag mong palalain ang sitwasyon mo, mariing sabi ni Kuller. Nasa amin na namin ang lahat ng ebidensya, mga pahayag ng saksi, mga dokumento at mga ulat ng eksperto. May maraming bali na natagpuan sa mga labi ng yumao, na bali ang kanyang leeg. Hindi ito aksidente, ito ay pagpatay, at ikaw lang ang maaaring gumawa nito. Ibinaba ni Gunn ang ulo. Gusto kong makausap ang abogado ko ng mag-isa. Gawin mo yon. Tumayo si Kuller. Bibigyan kita ng 1 oras. Pagkatapos noon, magpapatuloy tayo. Naging itim ang larawan sa monitor. Nakatitig si Waleska roon, hindi makagalaw. Nagsisinungaling si Gunnar. Kahit ngayon na nakasandal na sa pader at laban sa kanya ang ebidensya, pilit pa rin siyang nakakalusot. Lumabas si Kuller mula sa silid interogasyon at nilapitan si Waleska. Nakita mo yan? Oo, itinanggi niya ang lahat. Karaniwang reaksyon, pero papabagsakin natin siya. Sa huli, aaminin niya rin. Mabigat ang ebidensya laban sa kanya. Pagkalipas ng 1 oras, nagpatuloy ang interogasyon. Sa pagkakataong ito, mukhang malungkot si Gunn. Nakaupo sa tabi niya ang abogado niya na walang ekspresyon sa mukha. Seifert, handa ka na bang magbigay ng pahayag? Tanong ni Kuller. Tumango si Gunn. Oo, sasabihin ko ang totoo. Nag-away kami ni Mareike noong gabing iyon. Inakusahan niya ako na hindi sapat ang kinikita ko, na hindi ko siya mabigyan ng maayos. Sumigaw siya na pinagsisisihan niyang pinakasalan ako, hindi ko na matiis. Hinigit ko siya sa mga balikat, sinusubukang pigilan siya. Nagbuno kami. Nahulog siya at tumama ang ulo niya sa gilid ng mesa. Hindi ko siya gustong patayin. Aksidente lang iyon. Aksidente? Tanong ni Kuller. Nabali ang leeg niya at 5 tadyang ang nabali. Tukoy ng koronar na ang nabaling leeg ay sanhi ng sinadyang puwersa at hindi dahil sa pagkahulog. Tinakpan ni Gunn ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ayos lang, ako ang gumawa. Nang mahulog siya, natakot ako. Akala ko sasabihin niya sa pulis ang lahat at mapupunta ako sa bilangguan. Napanik ako, hinawakan ko siya sa leeg at itinulak pababa. Pinindot ko pababa. Marahil iyon ang nakabali sa kanyang gulugod. Tumigil siya sa paghinga. Na-realize ko kung ano ang nagawa ko, pero huli na ang lahat. Patay na ang katawan. Tinakpan ni Waleska ang kanyang bibig para hindi sumigaw. Umamin siya. Pinatay niya si Mareike gamit ang sariling mga kamay.
Ano ang ginawa mo noon? Patuloy ni Cooler. Dinala ko ang bangkay sa basement, binalot ko ito ng lumang kumot, inilibing ko, tinakpan ko ng buhangin at graba, at pagkatapos ay binuhusan ko ng semento ang sahig. Akala ko hindi ito malalaman ng sinuman. 1 taon at kalahati ang lumipas, ibinenta ko ang bahay at lumipat ako. Nagsimula ako ng bagong buhay na parang walang nangyari. At saka nagpasya kang mag-asawa muli, Wallace Crydell, sabi ng inspektor. Ikwento mo sa amin. Itinaas ni Gunner ang ulo. May masamang kislap sa kanyang mga mata. Oo, nakilala ko siya sa isang business dinner. Nalaman kong may mga shares siya sa isang malaking kumpanya. Akala ko siya ang perpektong babae, mayaman, nag-iisa. Sinimulan kong ligawan siya. Mabilis siyang umibig. Plano kong magsimula ng bagong buhay, magsimula ng pamilya. Kinagat ni Weska ang kanyang labi. Hindi matiis na pakinggan. Plano kong pakasalan ka, nagpatuloy si G. Ngunit hindi ko inasahan na susuriin ng lubusan ng tanggapan ng rehistro ang aking mga dokumento. Nang mabigyan ako ng bagong ID card 6 na buwan ang nakalipas, hindi ko binanggit ang dati kong kasal. Akala ko wala nang impormasyon tungkol dito sa database, isang pagkakamali. Ibig sabihin sinadya mong itago ang katotohanan ng dati mong kasal, paliwanag ni Cooler. Oo, alam kong kung babanggitin ko iyon, maaaring maging issue muli ang pagkawala ni Mareike at hindi ko iyon maaaring hayaang mangyari. Seifert, pinagsisisihan mo ba ang iyong mga ginawa? Tumahimik si Gon sandali. Pinagsisisihan kong nahuli ako. At saka siya nagtaas ng balikat. Si Mareike ang may kasalanan. Pinasok niya ako sa sukdulan. Ayaw ko siyang patayin, pero wala na akong ibang pagpipilian. Muling nag-ugong ang bulungan sa silid. Nangunot ang noo ni Cooler. Ang mga salita mo ay walang kahit kaunting pagsisisi. Isa sa alang-alang iyon sa paghatol. Umupo ka. Umupo muli si Gunner. Walang pakialam ang kanyang mukha. Tinitigan ni Cooler ang taga-usig na naroroon din. Ginoong taga-usig ang inyong posisyon. Tumayo ang taga-usig. Inspektor, ang akusadong si Seifert ay nakagawa ng krimeng may parusang kamatayan. Pinatay niya ang kanyang asawa, itinago ang bangkay at namuhay ng normal sa loob ng maraming taon nang hindi nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi. Ipinapakita nito kung gaano siya ka-dangerous sa publiko. Hihilingin ko ang habambuhay na sentensya. Tumayo rin ang abogado ng depensa. Inamin ng aking kliyente ang buong krimen. Nagawa ang krimen sa init ng isang marahas na pagtatalo emosyonal. Hinihiling kong isaalang-alang ito bilang isang nagpapabawas na salik. Nagsulat si Cooler at idineklara ng sarado ang pagdinig. Naging itim ang larawan sa monitor. Nakatayo si Waleska roon, hindi makagalaw. Lumapit si Anska sa kanya at niyakap siya. Tara na, umuwi na tayo. Kinabukasan, tumawag si Renate Brem mula sa tanggapan ng rehistro. Ginang Redel, kailangan kitang opisyal na ipaalam. Ang inyong kasal ni Gon Seifert ay pinawalang bisa na. Ito ay idineklarang null and void mula pa noong pagrerehistro dahil si Ginoong Seifert ay nabubuhay pa sa isa pang hindi pa naaanol na kasal noong araw ng inyong kasal. Ang lahat ng tala sa rehistro ay nabura na. Salamat, bulong ni Waleska. Opisyal nitong tinapos ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Opisyal, legal, ngunit mananatili ang sugat sa kanyang kaluluwa ng matagal pang panahon. 3 linggo na ang lumipas. Inilipat si Gun sa pasilidad ng pagwawakas ng paglilitis upang hintayin ang paglilitis. Natapos na ang investigasyon, nakalap na ang ebidensya at inihanda na ang kaso. Ipinasa ang kaso sa korte. Bumalik si Weska sa kanyang apartment. Ang unang ginawa niya ay itinapon ang lahat ng pag-aari ni Gun. Mga damit, dokumento, larawan, lahat ng nagpapaalala sa kanya kay Gun. Pagkatapos ay inayos niya muli ang kanyang apartment, bumili ng bagong muebles at sinubukang burahin ang presensya ni Gun sa kanyang buhay. Araw-araw na bumibisita si Anska, tinutulungan siya, sinusuportahan, at nariyan lang para sa kanya. Hindi siya nag-aksaya ng salita, walang hinihingi kapalit, kundi ibinigay lang ang regalo ng kanyang presensya. Salamat, sabi ni Waleska sa kanya isang gabi. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Nandito ako para sa iyo palagi, tugon ni Anska. Hindi alintana kung gaano katagal, hihintayin ko hanggang handa ka ng mabuhay muli ng tunay.
tumingin si Weska sa kanya. Matagal na siyang minahal ng lalaking ito na nahimik lang, hindi siya pinilit at nanatili bilang kaibigan niya. At nang siya ay nagkakaroon ng masamang pakiramdam, siya ang unang tumakbo para tumulong sa kanya. Hindi ko alam kung makakapagtiwala pa ako sa kahit sino man, ang pag-amin niya. Huwag magmadali sa anumang bagay, may panahon ang lahat. Tumango si Weska. Nakaharap niya ang paglilitis. Nakaharap din niya ang mahabang daan tungo sa paggaling. Ngunit alam niyang kakayanin niya dahil may isang taong nasa tabi niya na hindi siya kailanman sasaktan. Itinakda ang paglilitis sa katapusan ng taglagas. Sa panahong ito, unti-unting bumalik si Waleska sa kanyang normal na buhay. Trabaho, mga pagpupulong sa mga katuwang, negosasyon sa negosyo. Ibinuhos niya ang buong sarili sa kanyang mga gawain at sinikap na huwag isipin ang nalalapit na paglilitis. Ngunit sa gabi ay pinagmumulto siya ng mga bangungot. Nakita niya si Enrique sa harap niya, ang kanyang mga labi. Ang mga kamay ni Guna sa kanyang leeg. Nagising siyang nababad sa pawis, kinuha ang kanyang cellphone at tinitigan ang orasan. 3 ng umaga, 4 ng umaga, 5 ng umaga. Hindi na siya muling nakatulog. Dumadalaw si Anska tuwing gabi. Minsan, nakaupo lang sila ng tahimik, umiinom ng tsaa at nakatanaw sa bintana. Minsan naman, nag-uusap sila tungkol sa trabaho, sa mga libro, sa panahon, sa kahit ano at lahat ng bagay maliban kay Guna. Pinahahalagahan ni Weska ang tahimik na presensya nito. Hindi siya pinipilit ni Anska, hindi humihingi ng sagot sa mga tanong na hindi pa niya kayang itanong sa sarili. Isang linggo bago ang paglilitis, tumawag si Kohler. Miss Riedel, magsisimula ang paglilitis sa Lunes, ika-10 ng Nobyembre, alas 10 ng umaga sa Berlin Regional Court, silid hukuman bilang 3. Mabuti, sagot ni Waleska. Nandoon ako. Napakahusay. Pakidating ng medyo maaga, mga 20 minuto bago magsimula. Bukas sa publiko ang paglilitis. Maaaring may mga mamamahayag na naroroon. Maghanda para doon. Binaba ni Waleska ang telepono at tiningnan ang kalendaryo, Nobyembre 10. Sa loob ng 6 na araw, huling makikita niya si Gunner. Sasaksihan niya ang pagkakakondena sa kanya para sa ginawa niya. Nalaman ni Anska ang petsa ng paglilitis at iminungkahi agad. Sasama ako sa'yo. Ayokong mag-isa ka roon. Salamat. Kinuha ni Weska ang kanyang kamay. Kailangan ko talaga ng suporta mo. Napakahabang paghihintay ng mga araw. Sinubukan ni Waleska na magtrabaho pero hindi makapag-focus. Paulit-ulit na bumabalik ang kanyang isip sa nalalapit na paglilitis. Ano ang sasabihin ni Gun? Magpapakita ba siya ng pagsisisi o magpapanggap na kalmado hanggang sa huli? Halos hindi siya nakatulog ng gabi bago ang paglilitis. Paulit-ulit siyang nag-ikot sa kama, bumangon at nag-ikot-ikot sa apartment. Sa alas 5 ng umaga, sumuko na siya at naghanda ng isang tasa ng kape. Umupo siya sa tabi ng bintana at pinanood ang pagsilip ng liwanag ng umaga sa lungsod. Abong kalangitan, unang sinag ng araw, nagigising na ang Berlin. Dumating si Anska ng alas 9 ng umaga. Nagmaneho sila papunta sa hukuman ng tahimik. Nakatingin si Waleska sa labas ng bintana ng kotse at sinubukang pakalmahin ang sarili, ngunit hindi mawala ang kanyang kaba. Talagang nagkakumpulan ang mga mamamahayag sa harap ng gusali ng hukuman. Pagkababa ni Waleska ng kotse, sinalubong siya ng sunod-sunod na tanong. Ginang Riedel, may alam ka bang tungkol sa nakaraan ng iyong asawa? Ano ang pakiramdam mo? Ano ang nais mong sabihin kay Seifert? Pinrotektaan siya ni Anska at ginabayan sa pagitan ng mga tao. Pumasok sila sa gusali at umakyat sa unang palapag. Nakatayo si Inspector Kohler sa harap ng pinto ng silid hukuman 3. Ginang Riedel, pakiusap, pumasok na kayo. Magsisimula ang paglilitis sa loob ng 10 minuto. Pumasok sila sa silid hukuman. Ito ay isang katamtamang laki na silid na may mga hanay ng upuan para sa mga manonood, isang bangko para sa hukom, at mga upuan para sa prosekusyon at depensa. Sa gitna ay ang hukuman, na bakante pa. Hindi pa dinadala si Gun. Umupo si Weska sa unang hanay. Umupo si Anska sa tabi niya. Unti-unting napuno ang silid hukuman. Dumating ang piskal, kasama ang abogado ni Gun at ang clerk ng hukuman.
Ilang mamamahayag ang umupo sa mga huling hanay. Eksaktong 10:00, dinala si Gunnar. Sinamahan siya ng 2 opisyal na nakasuot ng posas. Mukhang kakilakilabot siya. Tiningnan niya ang silid hukuman at ang tingin niya ay tumigil kay Weska. Nagkita ang kanilang mga mata ng ilang segundo. Walang pagsisisi sa kanyang tingin, puro malamig na kawalan. Lumayo si Weska. Ang tingin niya ay nagpabalisa sa kanya. "Pakitayo, nagsisimula na ang pagdinig," inanunsyo ng clerk ng hukuman. Tumayo ang lahat, pumasok ang hukom sa silid hukuman, umupo sa mesa at inayos ang kanyang salamin. "Mangyaring umupo na kayo, magsisimula na ngayon ang paglilitis sa kasong kriminal laban kay Gunnar Seifert. Ang akusado ay inakusahan ng paglabag sa Section 211 ng Kodigo Penal. Pagpatay, akusado mangyaring tumayo. Naiintindihan mo ba ang mga paratang?" Tumayo si Gunnar. "Opo, naiintindihan ko. Magamin ng pagkakasala." Tumahimik si Gunnar sandali. May binulong ang abogado sa kanya, ngunit hindi siya nakinig. "Aaminin ko ang pagkakasala," sa wakas ay sabi niya ng magaspang ang tinig. "Pinatay ko si Marek Seifert, 15 taon na ang nakalipas." Umiingay ang bulong-bulungan sa loob ng silid hukuman. Tinapik ng hukom ang martilyo sa mesa. Katahimikan sa silid hukuman. "Akusado, pakisabi sa amin ng detalyado ang mga pangyayari kung paano nagawa ang krimen." Nagsimulang magsalita si Gunnar. Monotoniko at walang emosyon ang kanyang tinig. Inilarawan niya ang gabing iyon, 15 taon na ang nakalipas, ang pagtatalo nila ni Mare, kung paano siya sumigaw sa kanya, pinagalitan siya dahil sa kawalan niya ng kakayahang magbigay ng sapat para sa pamilya, kung paano siya nawalan ng pasensya. Hinawakan niya ito sa leeg, itinapon sa lupa at piniga, kung paano sinubukan nitong kumawala, gasgasan ang kanyang muka, ngunit hindi siya bumitaw. Paano nabali ang leeg nito at tumigil itong huminga. Nakinig si Weska at naramdaman niyang kumurap ang buong pagkatao niya sa matinding takot. Sa tabi niya, hinawakan siya ni Anska sa kamay at mariing pinisil iyon. Tumingin siya rito nang may pasasalamat. Nagpatuloy si Gun at ikinuwento kung paano niya dinala ang bangkay sa basement, binalot ito ng lumang mga kumot, inilibing, tinakpan, at binuhusan ng semento ang sahig. Kung paano niya naibenta ang bahay makalipas ang 1 taon at kalahati at lumipat, kung paano siya nagsimula ng bagong buhay na para bang walang nangyari. "At saka mo nakilala si Waleska Riedel," sabi ng hukom. "Ikwento mo sa amin iyon." Tumingin si Gunnar kay Waleska. "Oo, nakilala ko siya sa isang business dinner. Nalaman kong may mga share siya sa isang malaking kumpanya. Napagpasyahan kong siya ang perpektong babae, mayaman, walang asawa. Sinimulan kong ligawan siya. Mabilis siyang nahulog ang loob sa akin. Naisip kong magsimula ng bagong buhay, magpalaki ng pamilya." Ngumuyod si Waleska sa kanyang labi. Hindi matiis pakinggan. "Plano kong pakasalan siya," nagpatuloy si Gunnar. "Ngunit hindi ko inakala na susuriin ng tanggapan ng rehistro ang aking mga dokumento. Nang mabigyan ako ng bagong ID card 6 na buwan na ang nakalipas, hindi ko binanggit ang aking kasal. Akala ko wala ng impormasyon tungkol dito sa database. Nagkamali ako. Ibig sabihin sinadya mong itago ang katotohanan ng iyong kasal na relasyon, linawin ng hukom." "Oo, alam kong kung isasabi ko yon, muling magiging issue ang pagkawala ni Marike at hindi ko iyon maaaring hayaang mangyari. Seifert, pinagsisisihan mo ba ang iyong mga ginawa?" Nanahimik si Gun. "Pinagsisisihan kong nahuli ako at kung hindi." Nag-angat siya ng balikat. "Si Marike ang dapat sisihin. Pinukaw niya ako. Ayaw ko siyang patayin pero wala na akong ibang pagpipilian." Muling kumalat ang bulong-bulungan sa silid hukuman. Nangunot ang noo ng hukom. "Akusado, ang iyong mga salita ay nagpapakita ng kakulangan sa pag-unawa at pagsisisi. Isa sa alang-alang ito sa paghatol. Umupo ka." Umupo si Gun, nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Lumiko ang hukom sa taga-usig. "Ginoong piskal, sa inyo na ang pasok." Tumayo ang piskal, kagalang-galang na hukom. "Ang akusadong si Seifert ay gumawa ng isang kakilakilabot na krimen. Pinatay niya ang kanyang asawa, itinago ang bangkay at namuhay ng normal sa loob ng 19 taon nang hindi nagpakita ng anumang pagsisisi. Ipinapakita nito kung gaano siya kapanganib.
Hinahiling ko ang habambuhay na sentensya at ang pagkilala sa kasalanan bilang partikular na mabigat. Tumayo ang abogado ng depensa. Kagalang-galang na hukom, inamin ng kliyente ko ang buong krimen. Nagawa ang krimen sa init ng damdamin na pinukaw ng pag-uugali ng biktima. Hinihiling ko na isaalang-alang ito bilang isang nagpapabawas na salik at maipataw ang pinakamababang sentensya. Nagsulat ang hukom at inanunsyo. Magpapahinga na ang hukuman upang pag-isipan ito. Tumayo ang lahat, umalis ang hukom sa silid hukuman. Nagsimula ang pagitan. Pumasok si Weska sa pasilyo. Sinundan siya ni Anska. "Kamusta ka?" "Hindi ko alam," pagamin niya. Nakakadiri siyang pakinggan, wala siyang kahit kaunting pagsisisi. Para sa kanya, si Mareke ay isang hadlang na kailangan niyang alisin. Makakakuha siya ng parusa, matigas na sabi ni Anska. Ganoon din ang nakikita ng hukom. Naghintay sila ng 1 oras. Pagkatapos ay inanunsyo ng clerk ng hukuman na babalik na ang hukuman. Bumalik silang lahat sa silid hukuman. Pumasok ang hukom na may hawak na folder. Mangyaring tumayo. Ipuaanunsyo na ngayon ng hukuman ang hatol nito. Tumayo ang lahat. Umupo ang hukom, binuksan ang folder, at nagsimula. Sa ngalan ng bayan, ang Berlin Regional Court ay naglabas ng sumusunod na hatol sa kriminal na paglilitis laban kay Gon Seifert. Binasa ng hukom ang hatol, inilalarawan ang mga pangyayari sa krimen, ang ebidensya at ang mga pahayag ng mga saksi. Hindi lubos na nakikinig si Weska. Isang bagay lamang ang kanyang iniintindi. Anong sentensya ang matatanggap ni Gon? Hindi nakikita ng hukuman ang anumang palatandaan ng damdamin sa mga ginawa ng akusado. Nagpatuloy ang hukom. Ang pagpatay ay bunga ng isang alitan tungkol sa mga walang kuwentang bagay-bagay sa araw-araw. Ang sumunod na kilos ng akusado, ang pagtatago sa bangkay, ang pagsisinungaling sa mga awtoridad, ang pagtatangkang magsimulang muli kasama ang ibang babae upang makakuha ng pinansyal na pakinabang ay ebidensya ng mataas na antas ng kriminal na enerhiya. Walang palatandaan ng pagsisisi. Hindi nakikita ng hukuman ang anumang nagpapabawas ng kaparusahan. Maliban sa huling pag-amin, matapos siyang mapilitan ng ebidensya, nanatili siyang nakahinga ng malalim. Batay dito, hinahatulan ng hukuman si Gon Seifert ng habambuhay na pagkakakulong para sa pagpatay. Bilang karagdagan, natitiyak ang partikular na tindi ng kasalanan. Tinapik ng hukom ang martilyo. Nagtapos na ang paglilitis. Tumayo si Gunnar sa hukuman na tila bato ang ekspresyon. Hindi siya tumingin kay Waleska o sa sino man. Dinala siya ng mga opisyal palabas ng silid hukuman. Nagsara ang pinto. Nanatili si Waleska na nakaupo roon. Hindi makagalaw, alam niyang dahil sa pagkakakilala sa partikular na tindi ng kasalanan, hindi siya mapapalaya pagkatapos ng 5 taon. "Tapos na," mahinahon na sabi ni Anska. "Sa wakas tapos na." Umalis sila ng hukuman. Muling pinalibutan sila ng mga mamamahayag, ngunit tahimik na nilampasan sila ni Waleska. Ayaw na niyang magsalita pa, ayaw na niyang magbalik tanaw pa. Sa loob ng kotse, sa wakas ay bumuhos ang kanyang luha. Yinakap siya ni Anska at hinaplos-haplos ng hindi nagsalita. Lumipas ang ilang buwan. Hindi inapela ni Gon ang hatol. Nalipat siya sa isang pasilidad na pangwastong asal. Hindi na muling nakarinig si Weska tungkol sa kanya. Unti-unti, bumalik sa normal ang buhay. Bumalik sa dati ang ritmo ng trabaho. Muling nakipagkita si Weska sa mga kaibigan, nanood ng teatro at naglakbay. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na gumaling ang mga sugat. Nanatili si Anska sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang nararamdaman, hindi humingi ng anumang kapalit, nariyan lang siya. At isang araw, napagtanto ni Waleska na hindi na niya maisip ang kanyang buhay nang wala siya. Nangyari ito noong isang gabi ng tagsibol habang nakaupo sila sa balkonahe at umiinom ng alak. Nagkwento si Anska ng isang nakakatawang pangyayari tungkol sa kanyang trabaho at tawa ng tawa si Waleska. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, "Asgar," bigla niyang sabi, "may gusto akong itanong sa'yo." Tumingin siya rito. "Nakikinig ako. Bakit ka nanatili matapos ang lahat ng nangyari? Bakit hindi ka umalis?" Ngumiti si Anska. "Dahil mahal kita. Mahal kita mula pa noong 17 ako at hindi ko mapigilan.
Ngunit hindi ko sinuklian ang pagmamahal mo ng matagal. Pinili ko ang iba, nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, mahinahon na sabi ni Anska. Sumunod ka lang sa sarili mong landas at naghintay ako at hihintayin pa sana kita hanggat kinakailangan. Tumingin si Waleska sa kanya. Minahal siya ng lalaking ito buong buhay niya, tahimik, matiisin, tapat. Nasa tabi niya ito sa pinakamatinding mga araw, sumusuporta sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. At bigla niyang napagtanto na mahal din niya ito. Iba, hindi kasing apasyonado tulad ni Gun. Mas tahimik, mas malalim, mas matatag answer, malambing niyang sabi. Handa na akong subukan kung gusto mo pa rin. Tahimik niyang hinawakan ang kamay nito at hinalikan. Siyempre naman, nagsimulang mag-date sila, dahan-dahan, maingat. Natutong muling magtiwala si Weska, muling magbukas ng kanyang damdamin. Hindi siya pinipilit ni Anska, sinasabayan niya ang bilis ng pag-usad ni Weska. Napanood sila ng sine, naglakad sa parke, kumain sa maliliit na kafe, gumagawa ng mga normal at simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. 1 taon ang lumipas, nag-propose si Anska sa kanya nang walang paligoy-ligoy, walang malaking eksena. Isang gabi, simpleng tinanong niya siya, Waleska, magiging misis ko ka ba? Ipangako ko sa'yo na nandito ako palagi para sa'yo at hindi ka kailanman magsisisi. Tumingin si Weska sa kanya at ngumiti. Oo, tahimik nilang ipinagdiwang ang kanilang kasal, napapaligiran ng malalapit na kaibigan at kamag-anak, nang walang palamuti o hindi kailangang bisita. Isang mainit na araw ng Taglagas, isang maliit na restauran, mga mahal sa buhay sa kanilang paligid. Nagsuot si Weska ng simpleng puting bestida, si Anska naman ay suit na magaan ang kulay. Nagpalitan sila ng singsing at nangako na sasamahan ang isa't isa sa tuwa at lungkot. Nang umalis na ang mga bisita, umupo silang magkasama sa mesa sa restauran at nagtitigan habang magkahawak kamay. Alam mo, sabi ni Waleska ng mapag-isip, matagal ko nang pinag-isipan ng mabuti ang nangyari, si Gun, si Mareike, ang buong bangungot na ito. At napagtanto ko na iniligtas ako ng buhay sa tamang oras. Kung hindi dahil sa tawag na iyon mula sa tanggapan ng rehistro, hindi ko kailanman malalaman ang katotohanan at sino ang nakakaalam kung paano sana ito nagtatapos. Ikaw ay isang matapang na babae, sabi ni Anska. Nagawa mo ito. Hindi sumang-ayon si Waleska. Nagawa natin ito. Tinulungan mo ako, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Yumakap si Anska sa kanya. Maayos na ang lahat ngayon, aantabayanan kita sa buong buhay ko, ipinapangako ko iyan sa iyo. Humilig si Waleska sa kanya. Nasa isang lugar na malayo sa likod ng mga pader ng bilangguan, ang isang lalaking sinubukang sirain ang kanyang buhay, ngunit siya ay natalo. Siya ay nagwagi, nakahanap ng lakas upang mabuhay, bumangon at magsimulang muli. At sa kanyang tabi ay ang taong palaging naghintay sa kanya, matiisin, tapat hanggang sa wakas. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito sa Tech Clara Stories. Sana ay naantig at napag-isipan kayo nito. Umaasa kami sa inyong suporta upang maipagpatuloy namin ang pagbibigay sa inyo ng mga ganitong kaakit-akit at nakakaantig na kwento sa hinaharap. Lubos kaming magpapasalamat sa kahit maliit na donasyon upang maipagpatuloy namin ang mga kwentong ito. Ang bawat contribution ay nakakatulong sa amin upang patuloy na makalikha ng dekalidad at bagong karanasan para sa inyo. Maraming salamat sa inyong katapatan.